kayang umawit ng papuri. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita natin si Santa Margarita Maria Alaco. Sa kanya nagpakita ang mahal na puso ni Jesus. Sa kanya ay pinahayag na ipalaganap ang pag-ibig ng puso ni Jesus na handang masugatan, handang masaktan para iligtas tayo na minamahal ng Diyos. Payagan mo ang Diyos na iligtas ka, payagan mo ang Diyos na mahalin ka. Ang ating mga pagkakasala, hingin natin ang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal. At walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni Santa Margarita Maria, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo, Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon, panguna sa pamamagitan ng mga propeta, at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siya ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng laing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Nineveh, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon at ngayon nga po ay paggunita kay Santa Margaret Mary Alaco. Magandang umaga mga kapanalig. Ang ganda po noong istorya ni Saint Margaret Mary. Kasi bata pa lamang po siya nagpapakita na sa kanya si Jesus. At dumating po yung punto, hindi niya pinapansin, siguro masyado nang naging madalas, hanggang sa nakalimutan niya. Kasi nung bata siya'y nangako na iaalay ang buhay, magmamadre. Pero dumating yung punto parang nakalimutan niya. Hanggang sa magpakita muli si Jesus kay Margaret Mary. At nang magpakita si Jesus, sugatan na. At nakalabas yung puso. At ang sabi ni Jesus kay Margaret Mary, nakalimutan mo na yata ako. Nakalimutan mo na yata ako. At doon nga natitig si Margaret Mary kay Jesus, nakatitig dun sa puso ni Jesus. At doon sinabi ni Jesus, ang aking puso ay punong-puno ng pagmamahal para sa iyo. Ang aking puso ay punong-puno ng pagmamahal para sa iyo. At yun nga po, pumasok si Margaret Mary sa mga visitation sisters. At siya nga po ang naging dahilan upang lumaganap ang debosyon ng mahal na puso ni Jesus. Ito po ay kilala sa pangalan ngayon ng mga apostolado ng panalangin. At worldwide po, ito po ay kilala na Pope's World Wide Prayer Network. Ito po ang itinalaga ng Santo Papa, yung mga apostolado ng panalangin, itinalaga ng Santo Papa para ipagdasal talaga ang intentions of the Pope. At ang mga apostolado po, every first Friday, sila po yung dumadalo sa Holy Hour. At kung dadalo ka rin kapanalig, sana makapag-Holy Hour ka at least once a month, maririnig mo, ipinagdadasal ng mga apostolado ng panalangin, ang parokya, ang pamilya, ang buong bansa. Talagang pinagdadasal lahat ng intensyon, lahat ng tao doon sa loob ng isang oras na yon na pagsamba sa banal na Santisimo. Iyon yung purpose ng mga apostolado ng panalangin. Yung bang maging parang power plant ng prayer. Sila yung nagdadasal para sa pari, sa simbahan, sa parokya, at sa intensyon ng Santo Papa. At ang ipinapahayag ng Pope's Worldwide Prayer Network o ng Apostolado ng Panalangin, ang puso ni Jesus ay punong-puno ng pagmamahal para sa iyo. Kapanalig,
ang puso ni Jesus ay punong-puno ng pagmamahal para sa iyo. Huwag mo naman siyang tanggihan. Huwag mo naman siyang i-reject. Kasi dito po sa Ebanghelyo, narinig po natin, ang dami ng milagro na ginawa ni Jesus, ang dami ng kababalaghan na ginawa ni Jesus. Ang dami niyang ipinangaral na talaga namang tumitimo sa puso ng lahat ng nakikinig. Mga may sakit gumaling, pinakain ng libo-libong mga tao, pati patay na buhay. Ang daming kababalaghan na ginawa sa Jesus. At ang sabi ni Jesus, kung iyan ay ginawa doon sa Ninibe o kaya doon sa nung panahon ni Solomon, talaga naman, mamamangha ang mga tao. Kasi nung panahon ni Jonas sa Ninibe, wala namang wala namang milagro. Walang kababalaghan. Dumating lang bigla si Jonas at nangaral doon at nagbago ang mga taga Ninibe. Si Haring Solomon, dinalaw ng reyna ng Timog, ang layo ng pinanggalingan. Wala namang wala namang cellphone, wala namang video. Hindi alam nung reyna, mga kwento-kwento lang ang narinig ng reyna. Pero kahit napakalayong lugar, nagpunta siya para makita at makausap si Haring Solomon. Pero higit na dakila kay Solomon, higit na dakila kay Jonas, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang daming milagro na ginawa ni Jesus. Pero yung mga tao, tinatanggihan pa rin. Sarado pa rin. At ayaw tanggapin si Jesus. Kapatid, ang daming milagro na ginagawa ng Diyos sa iyo araw-araw. Ang daming pagpapala binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Humihinga ka ngayon, buhay ka ngayon. Ngayong araw na ito, tatanggap ka pa ng maraming pagpapala. Pero kaya mo ba natanggapin hindi lamang yung biyaya, bagkus ang tatanggapin mo yung pinagmumulan ng biyaya? Kaya mo bang tanggapin hindi lamang ang milagro, bagkus ang Diyos na gumagawa ng milagro sa buhay mo? Kapanalig, tanungin kita ikaw ba ay nakaranas na ng rejection sa buhay mo? Na-reject ka na ba? Yung bang may gusto ka, pero hindi ka gusto. Nag-apply ka ng trabaho, pero hindi ka natanggap. Mayroon kang pinapangarap, pero ayaw ibigay sa'yo. Siguro nga, hindi lahat ng tao na gusto natin, gusto tayo. Hindi lahat ng pinto na kakatukan mo, magbubukas. Hindi lahat ng tao ngingitian mo, ngingitian ka rin. Hindi lahat ng tao tatanggapin ka. Hindi lahat ng tao pabor sa'yo. Si Jesus man, may mga tao na hindi siya tinanggap. Diyos na siya. Ang dami na niyang mabubuting ginawa. Ang dami na niyang milagrong ginawa. Pero yung mga tao na ito, hindi pa rin siya tinanggap. Kung si Jesus nakaranas ng rejection, kapanalig, ikaw din, tayo din, normal. Makakaranas tayo ng mga rejections. Pero tingnan mo si Jesus, sa kabila ng mga rejections na ito, sa kabila ng hindi siya tinanggap ng mga tao, hindi siya tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Opo, hindi lahat ng tao mapapasaya mo, hindi lahat ng tao pabor sa'yo. We will experience rejection sa buhay. Pero itong tandaan mo, yung mga rejection na yan, hindi ibig sabihin the end of the world na. Hindi ibig sabihin isusuko mo na, titigil mo na, give up ka na, hindi. Yung mga rejections natin sa buhay, kung iaalay mo yan sa Diyos, it will become God's redirection. Ibig sabihin, hindi napunta sa'yo, hindi para sa'yo, kasi may mas magandang ibibigay ang Diyos para sa'yo. Amen? May mas mabuti na gagawin ang Diyos para sa'yo. Rejections natin sa buhay, kapag inialay mo yan,
makikita mo may purpose ang bawat rejection. May purpose yung bawat mga sakit na nararanasan natin sa buhay. At makikita mo, it is God redirecting you. Dinadala ka ni Lord sa mas maganda. Dinadala ka ni Lord sa mas mabuti. Kaya hindi siya yung nakatuluyan mo. Kasi may darating mas mabait, mas mabuti, na siyang baka balang araw maging asawa mo. Na talagang God's gift to you. O kaya kung hindi kayo nagkatuluyan, nag-break kayo nung girlfriend o kaya boyfriend mo, baka merong mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. May mga kakilala akong ganyan, nagmadre, nagpari. May asawa na ba? Baka pwede pang magpari. Baka pwede pang magmadre. May mga kakilala po akong ganyan. Hindi ka natanggap dito sa trabaho na ito. Maybe may mas magandang trabaho na inihanda ang Diyos para sa iyo. May mga kaibigan ako, iba mga kaklase ko, natanggap sila ng trabaho sa ibang bansa. At ngayon, ang ganda ng trabaho nila doon. At very active sila sa mga katolikong simbahan doon. At isa po sila sa mga talagang masisipag na nagsiserve sa mga Catholic churches. Sila yung dahilan kung bakit nabubuhay muli yung mga parokya sa ibang bansa. Baka yun ang purpose ng Diyos para sa kanila. Umalis sila dito sa Pilipinas kasi may purpose si Lord. Meron silang mahalagang gampanin, pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng Panginoon, at ito'y gagawin nila sa ibang bansa. May mga kakilala po ako sa ibang bansa, doon sila naging pari. At yung isang kaklase ko, may asawa na siya, pero sa ibang bansa, doon naman siya naging permanent deacon. Ito po yung mga may asawa na pwede silang i-ordain bilang deacon. Maglilingkod, magsisermon, magpapahayag ng salita ng Diyos bilang diakono. May purpose eh. Ang bawat rejection na maranasan mo, it does not mean tapos na, tigil na, hindi. Patuloy ka lang gumawa ng mabuti. Patuloy ka lang sumunod sa Diyos. Sabi ko nga, narinig nyo na to, lahat ng problema may solusyon dyan. Lahat ng problema may solusyon. At kung yung problema mo, walang solusyon, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi mo problema yan. Ibig sabihin, hindi ikaw ang gagawa ng solusyon para diyan. Kasi nga, that's not your problem. Kasi lahat ng problema na ibinigay ng Diyos sa iyo, may solusyon dyan. Kaya mo. At pag may problema na dumating sa buhay mo na hindi mo kaya, ginawa mo naman lahat pero hindi mo kaya, huwag mong pagpilitan. Kasi hindi mo problema yan. Hindi ikaw ang gagawa ng solusyon dyan. Si Lord ang gagawa ng solusyon dyan. Iyan yung mga isusuko mo, ipagkakatiwala mo, ilalagay mo sa kamay ng Diyos. Yung bang gawin mo yung kaya mo. Kapanalig, ano ba yung kaya mong gawin? Magdasal. E di magdasal ka. Ang ngayon ba ng rosaryo, baka pwede mag-rosary ka. Magpunta ka sa simbahan. Ano yung kaya mong gawin? Magmahal, mag-serve in your own little way. Gawin mo yan. Yan yung kaya mong gawin eh. Pero yung milagro, hindi ka ang gagawa nun. Ang Diyos ang gagawa nun. Do your part. You pray, you serve, maglingkod ka, magbigay ka, yan yung gawin mo. Pero yung kagalingan, si Lord ang magbibigay niyan dun sa tao na ipinagdadasal mo. Ang kaya mo lang gawin magdasal, gawin mo yon. Pero yung pagpapagaling, payagan mo ang Diyos na gumawa doon sa tao na ipinagdadasal mo. Yung pag-unlad ng negosyo mo, yung pagpasa mo sa exam, sa yung pag-aaral. Yung pag-aaral, ikaw gagawa nun. Yung pagpasok sa school, ikaw gagawa nun. Yung pagtatrabaho, ikaw ang gagawa noon. Pero yung ikatatagumpay nung gagawin mo, si Lord ang gagawa noon. Kaya isusuko mo yan. Yung tagumpay mo,
yung pagpasa, yung makalagpas ka dun sa mga pagsubok, yung makatapos ka dun sa mga projects, mga assignments mo, yung mga gagawin mo sa iyong trabaho, maipasa mo dun sa boss mo, sa manager mo. Ikaw magsisimula, pero yung pagpapatuloy, yung pagsasagawa, si Lord ang gagawa niyan. Pero kapanalig, kinakailangan, tanggapin mo ang Diyos. Let God work in you. Hayaan mong ang Diyos ang gumalaw sa pamilya mo. Kasi ang pwede mong gawin, mahalin yung asawa. Alagaan yung mga anak. Sabi nga ko nga doon sa letter sender natin kanina, ang pwede niyang gawin, ipagdasal niya yung nanay niya. Pero hindi siya ang babago sa nanay niya. Ang Diyos ang babago. Sa tamang panahon ng Diyos, in God's perfect timing, doon magaganap yung pagbabago. Pero ang pwede niyang gawin, mahalin niya, iparamdam niya, merong anak yung kanyang nanay na nagmamahal sa kanyang nanay. At nandoon pa rin siya. Hindi niya husgan si nanay niya, hindi niya lalaitin yung nanay niya. Siya anak na nagmamahal sa kanyang ina, na handang magmahal at magdasal. Yung pagbabago, ang Diyos ang gagawa noon. At makikita mo lamang yung magandang pagbabago na yan kung ngayon pa lamang ay bubugsan mo na ang iyong puso at patutulin mo si Jesus. At ang mensahe nga ni St. Margaret Mary, ang puso ni Jesus ay punong-puno ng pagmamahal sa iyo. Kung matakot, kung mag-alala, kahit anong pa yung hirap na yan, kahit anong pa yung difficulty na yan, kahit anong pa yung gulo na iyan, ang puso ni Jesus ay punong-puno ng pagmamahal para sa iyo. Pagkatiwala mo yan sa puso ni Jesus, ilagay mo yan sa mga kamay ni Jesus. Simulan mo, gawin mo yung kaya mo, at yung hindi mo kaya, ang Diyos ang magsasakatuparan. Ang Diyos ang gagawa. At kapag si Lord ang gumawa, lagi, yun yung pinakamaganda, pinakamabuti. Ang mangyayari ay yung the best version of God's miracle. Tanggapin mo si Jesus. Ilagay mo siya sa iyong puso. Payagan mong mahalin ka ng napakalaking puso ni Jesus at tumanda ka kapanalig. Sa buhay na ito, makakamit mo ang tunay na tagumpay na tanging ang Diyos ang makapagbibigay sa mga tao na umiibig kay Jesus. Amen. Bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ating itutugon, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masasamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon.
Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya, magpakilanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon. Aming iaalay ay tinapay at alak sa gisag ng ating buhay. Ng Diyos amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawat pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Ernesto aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Pahintulot sa tukso at yadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, iya Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating kinakailangan. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Reyna ng Santo Rosario. O Maria, ipagkaloob mo na sa panalangin ng Santo Rosario bawat araw. Sa kabila ng maraming gawain, ito'y maging gabay sa lahat ng aming gagawin. Makadagdag sa amin bilang karugtong ng iyong kabutihan at lakas sa patuloy na paglalakbay. Loobin mo po higit sa lahat, O Birheng Maria, na sa patuloy na pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosario, mahubog ang aming kaluluwa dahan-dahan, magliwanag, dumalisay, magpatatag at humalimuyak na manuot sa aming pangunawa, sa aming determinasyon, sa aming puso, sa aming alaala, sa aming gunita at sa aming buong pagkatao. Naway ugaliin naming manalangin, hindi sa paraang kinasanayan, kundi sa palagiang pagpaparangal at patuloy na paghahangad ng pag-ibig.
Ito'y aming hinihiling o Reyna ng Santo Rosario sa pamamagitan ng pagdalangin ni Santo Domingo, ang tagapagturo ng mga misteryo at tapat na tagasunod ng mga katangian nito. Amen. O Maria, Reyna ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, tinatanggap at ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris os Pia, quae celi patis ostium, bella premunt hostilia, narobur fet auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniglud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kani-kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay
ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum procedat ritui estet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti amor troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis uteris insciamus, que vivis et regnas in saecula saeculorum.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang Purihin ang esposo. Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramento soli, o sacrament divine. Praise and all thanksgiving